Hey! Once again, Recontech is back. I'm proud to present na nasa 12,198 subscriber na tayo sa kasalukuyan. At sa mga magsusubscribes pa lang, God bless everyone. Okay mga ka-Recontech, good day everyone. Meron tayong ito troubleshoot. Samahan nyo ako. Makasakaling masolve natin ang problema ng power supply na ito. Power supply ng Samsung na 32 inches na AU32F5500AR. Ayan, ang issues ay pumutok ang kanyang high voltage capacitor. Mylar ito nandito. Yan, nawala na. At the same time, yung kanyang fuse pumutok din. May nagtry na technician na kakilala nung may-ari ng TV o power supply nito ay sinubukan daw palitan yung high voltage capacitor dito na kagaya nito. 221 yata ang number nun mga ka-Recontech. Tapos nung pagpalit nila ay dinilagyan daw ng fuse ay pumutok uli. What? So, yan yung ating ito troubleshoot ngayon, power supply. Hindi muna tayo maglalagay ng fuse dito ngayon. Kasi ibig sabihin yan ay mayroong nag-cause o nagdahilan kung bakit pumutok yung fuse niya. Malala na kumbaga. So, ang unang titignan natin, pagpasok ng ang power dito, dumaan siya sa fuse or dadaan yan sa rectifier diode. Yan, kadalasan yan bago pumasok sa secondary. So sa primary muna tayo mag-focus mga ka-Recontech. Titingin tayo ng posible na shorted. Unang-una muna ay dito sa rectifier diode. Ayan, akong kanyang rectifier mga guys ito. At meron din siyang MOSFET sa katabi. Pero sa rectifier muna tayo mag-focus. So dapat pag tinest natin yung AC yung gitna, kung mapapansin nyo yung sign doon, ay sign po yan ng AC o sine wave po yan, AC yan. Tapos merong negative dito sa gilid at positive naman sa kabilang gilid. Ibig sabihin, yung AC na pumapasok dito ay i-convert niya to DC. Pero meron pa yung parts o mga component na i-convert niya ng pure DC kasi yan DC na meron pa pong ripple. Oh yeah. Okay, so pasok tayo, tingnan natin kung shorted ito sa AC niya. So par ay wala. Dito tayo pumasok sa DC, wala. Sa kabila, wala. And then try muna natin yung kabila naman. And wala din. Yung kabilang dulo, try natin. Tingnan natin. Ayun. May narinig tayo na beeping. Yan. Abnormal po yung ganyan mga ka-Recontech. Either balitar natin yung probe natin. Halimbawa. Kasi diode po yan. Kung yan ay good pa, ay magre-response po lang yan ng 0.7. Mga ganun siguro. Basta may resistance po tayong makukuha. Pero kung beeping po yung makukuha natin, ay medyo magdududa na po tayo dito na shorted po siya mga ka-Recontech. Okay? Since meron na tayong suspect na una, yan, rectifier diode, ay i-compare naman natin yung rectifier diode na good. Ayan. Same lang siya. Nandito yung kanyang AC, nasa gitna, at dalawang gilid ay DC. Ito yung positive, ito yung negative. So, saan ba tayo nakapag-detect ng shorted kanina o may continuity? Ibig sabihin shorted. Dun ay dalawang dulo. So tingnan muna natin dalawang dulo dito. Ayan. Wala po siyang sounds, di ba? Ito may sounds tayo, oh. Ayan. O wala po siyang sounds, di ba? Ibig sabihin hindi siya shorted. Ilipat ko po yung probe natin to make it sure lang sa inyo mga ka-Recontech na ito ay good unit siya o bago. Ayan. Wala din po, di ba? Yan. So, pumunta naman tayo sa gitna. Katulad ng ginawa natin doon sa sira. Since wala naman siya. Yan. Wala din dito. So, ibig sabihin, confirm natin na yung nakakabit doon ngayon sa board
ito nakakabit dito ay shorted siya. So since nag-short na po siya, nasira, ibig sabihin mayroon yan malaking dahilan kung bakit ito ay bumigay din o nasira na. Kasi hindi basta-basta nasisira po ito na hindi po malaki yung dahilan niya. Hahanapin pa natin dito mga ka-Recontech. Kung itatrack natin o babaybayin natin yung kanyang trace, yan ito, paan ito, saan ba nagpunta? Pumunta siya dito sa negative ng capacitor. At tumawid lang din siya dun sa kabilang negative ng capacitor. Yan Ayan, tumawid lang siya dito. Meron yung trace dito. Pumunta siya dito. Ngayon, kung ititest po natin yung capacitor ng negative at sa capacitive, ay dapat wala tayong masusukat na shorted. Ganon. Dapat may masusukat tayo na value. Kaso, shorted po siya. Ayan, shorted po siya. Ganon din kaya yung kabila, mga ka-Recontech. Sa negative tayo. Ayun din. Mayroon din pong beeping. So, ibig sabihin, yung capacitor natin ay shorted din po. Baka ito yung malaking dahilan. Try natin ng pakabilang measurement naman. Ganun pa rin. So, ganun pa rin. So, pwede natin tanggalin yung rectifier diode dito. Saka natin i-measure ito kung siya ba yung nagkukos ng shorted ng capacitor. Okay? Tapos, since pumunta yan dito, tumawid ng jumper. Yan, baybayin natin. Jumper. Ayun, may jumper. Tapos, tumawid siya dito. Ayan. Nagpunta siya dun sa MOSFET ito. Nagpunta siya dun sa MOSFET. Yan. Yung MOSFET natin ay mukhang shorted din. Shorted din mga ka-Recontech. Yan. Dapat ay hindi natin mariringgan ng ganyan yan. Ito yung drain. Yan. Sa kabila. Ganun din. So, dyan muna tayo magpo-proceed at huminto. Unang-una, tanggalin muna natin to, yung variables natin. Tapos, saka natin i-measure yung capacitor mamaya kung ganun pa rin. So, medyo may katagalan yung pagtatanggal ko dito, mga ka-Recontech. Kaya, camera off na lang muna tayo para hindi kayo mainip. Okay? Yan, gusto ko lang ipasilip sa inyo na kasalukuyan ko ng binabaklas yung sira. Baka hindi kayo maniwala Ayan, natanggal na natin. Okay? So, ayan mga ka-Recontech. Bago natin kasi matanggal yung rectifier diode na ito, ay tatanggalin mo muna yung heatsink. So, bali yun yung nagpatagal sa atin. Kaya ngayon lang tayo ulit nakabalik. Ay so far, natanggal na po. Ayan. Yun yung tatanggalin natin. Then, saka natin tanggalin naman itong rectifier diode. Tapos, ititest natin offline. Tingnan natin yung pagkakaiba nung bago at saka pagkakaiba nitong nakakabit. Okay? So, ayan. Nabaklas ko na mga ka-Recontech yung ating suspected na sira kanina nung nakakabit pa. So, ngayon, mas maganda, ititest natin siya na naka-offline ang tawag dyan. Nakabaklas ba? Para hindi siya makakuha ng ibang resistance dito sa board. Okay? Ipapatunayan natin kung ito ba ay sira talaga. Nasa continuity pa rin tayo. Continuity. Ayan. Ayan. Narinig nyo naman. So, ayan. Atin na ititest kung sira ba talaga. Ay, wala. Sa gitna kanina, wala naman talaga yan. Ang ating suspect kanina ay dalawang gilid. Ay magkakaroon ng beeping. Ay mukhang nawala na. So, hindi ito yung sira na primary. Ito yung suspect natin. Meron pang iba. Hahanapin natin mga ka-Recontech. Ayan i-compare natin dito sa bago. Ayan. So, pareho na sila ngayon. Okay. Ilagay natin sa diode kasi ang laman naman nito ay diode. Lipat tayo sa diode test. So, ayan yung diode test. Ayan. Diode test yan. So, dalawang dulo pa rin. Ayan. So, meron tayong 0.9 diode yan. Tapos, kunin natin yung sa AC. May 0.5.
may 0.5. So, compare naman natin dito sa ating bago. Ano bang pagkakaiba nila? 0.9 doon sa kabila. So, 0.8 lang dito. So, nearest lang to sa katotohanan. Dito ay 0.5 sa kabila, 0.4 dito. So, ibig sabihin, good po yung ating rectifier diode. So, mag-move na tayo sa ibang parts. So, mga ka-Recon-Tech, dito naman tayo sunod sa MOSFET na kanina ay shorted din yan. So, babaklasin ko muna. Then, itetest natin ng hindi nakakabit sa board. Okay, wait nyo lang. So, ayan, sa pagbabalik mga ka-Recon-Tech, akin na nabaklas yung MOSFET natin dito. Atin nang itetesting yung mismong unit o mismong device. Ito na siya. MOSFET. Ayan, tingnan natin kung ano yung nasa continuity pa rin tayo mga ka-Recon-Tech upang malaman natin kung shorted ito. Ayan. Ayun, shorted nga. Tapos punta tayo dun sa drain na pin. Punta tayo dun sa drain na pin. Yan. Tapos test natin bawat paa. Ay shorted nga. Sa kabilang paa ay shorted nga. Yun namang positive probe natin. Lagay natin sa gitna. Tingnan natin sa kabila ay shorted din. Shorted nga. So ito siguro hindi pa natin alam. Hanapin pa natin yung mga ibang nag-cause. So ito na yon. Second na ating suspect. Pagtanggal natin ay positive na shorted pa rin siya. So malamang siya na yan. Ngayon, dahil wala na yung suspected natin na shorted dito, ay itest natin na wala na sila. So dito kanina ay may narinig tayo na nagbibip dito. So tignan natin ngayon kung meron pa rin siya. So nawala na mga ka-Recon-Tech. Nawala na. Ngayon dito rin sa capacitor kanina. Naririnig din natin na nagbibip yang kanina. Uy, nawala na rin. So ibig sabihin, itong MOSFET yung atin talagang nagkadahilan ng malaki kaya pumutok yung fuse at pumutok yung high voltage capacitor dito na 2 to 1. So dito rin, tingnan natin yung kabilang capacitor. Ay, okay na, wala na yung shorted niya. Ating balik na rin yung probe natin, baka tayo na naginip lang. So normal lang yon kasi magcha-charge yung capacitor doon. Wala na. Dito naman. Uy, wala na din. Oh, wala na din. Uy, ayos na tayo mga ka-Recon-Tech. Oh, ayan, normal lang yon. Hindi siya continue beeping. So wala na mga ka-Recon-Tech. Ito, meron tayong i-modify dito sa paggamit ng 4 wires. Since ang kailangan natin ay yung supply sa drain. So ito yon, supply sa drain. Galing dito sa circuit na to, tumawid. Tapos tumawid ulit dito papunta sa positive ng capacitor. Yan yon, may jumper yan. So positive ng capacitor yan. Yan, pumunta dito. Yan, tapos tumawid. Diode, pumunta ng drain. So dito tayo magkakabit ng 4 wires. Ngayon, ito naman circuit na to, part na to, switching, ay tatanggalin na natin. Ano na yan? Kukondem na natin yan. So ang ipapalit na natin ay ito na, bale. So yung ito na yon. Magwo-work na yan dyan. Siya na yon. Tapos yung MOSFET, ito na yung, tapos yung MOSFET, ito yung mag-act as MOSFET na natin. Okay? Yung wire na na blue at saka yellow ay dito natin ikakabit sa 3 at saka 4 ng 3 and 4 ng optocoupler dito. Kaya yung circuit na to ay puputulin na natin, part na to na galing sa capacitor. Yan, ikakat na natin nyo kasi mawawala na yung supply na yan. Tatanggal na natin. Kasi kung ititrace natin, mga ka-Recon-Tech at newbie, ititrace natin tong switching IC nya ay pumunta po siya doon. Yan, pumunta po siya dito sa optocoupler. Tatanggalin na po natin tong optocoupler na to. Gagamitin na natin ay ito, patawid. Shortcut na tayo. Okay? Okay, sa mga ka-Recon-Tech at newbie, na i-install na natin
ating 4 wires. Yung negative sa negative ng main filter. Tapos yung pula, positive, ay sa drain ng MOSFET na tinanggal natin. Sira na siya. So testingin natin yung ating module kung nagbabato ba siya ng 3 volts para dito sa optocoupler mamaya dito. 2 volts something pataas. Yan, kaya na niyang i-trigger yung diode para yung optotransistor ay magre-receive ng signal. Ipapower on niya yung ating DC. Ganun yung work niyan, yung trabaho ng circuit na yan ito. So ito na, yung yellow ay negative. Lalagyan natin sa negative probe. Ayan. Tapos yung blue wire naman, ito ikakabit natin sa positive probe natin ito. Ayan. Tapos antabayanan nyo na lang kung mayroon ba tayong mami-measure. Ay, sorry naman. Ayan. Kung meron tayong nami-measure na 3 volts dito. Okay. Ating ipa-plug in. Ayan. Saksak na natin. Abangan nyo na lang doon sa multimeter natin mga ka-Recontech. Ayun. Nag-response siya. So meron siyang 3 volts to 4 volts. Ayan. Unstable nga lang. Pero ang importante po dyan, matrigger niya po itong optocoupler natin para magkaroon tayo ng output DC. Okay mga ka-Recontech? Then, dahil meron na tayong output dito sa 4 wires natin, ay hindi muna natin ipa-plug in yan. Ikakabit dito sa optocoupler niya. Hahanapin muna natin yung mga ibang piyesa na nakakabit dito sa circuit ng power regulator. Yung mga hindi importanteng piyesa ay tatanggalin na natin bago natin i-connect itong output 4 wires. Yan, para sigurado tayo na hindi tayo magkaroon ng pagkakamali. Okay mga newbie at saka yung mga nanonood ngayon sa video na to, ingat lang tayo pagka tayo ay gumagawa. Kailangan sigurado lang tayo sa ating pag-condemn ng mga unit, pag-condemn ng mga device o pyesa na hindi mo kailangan doon sa controller ng circuit na to dito sa original. Kasi ito na yung pamalit natin sa kanya eh. Okay? So ito na yung gusto kong ipakita sa inyo na kinondem natin na hindi mo naman kailangan dito sa circuit na to. Yan, sa circuit na to hindi mo naman siya kailangan kasi nandito na nga yan, pamalit. So ang ginawa natin, yung papunta dito sa circuit na to, kung makikita nyo, ay layo naman. Yan, yung bumubuhay dito, nagsimula yan dyan. Yan. Kasi yung optocoupler na to, ayan, optocoupler yan. Nakita nyo na yan kanina. Bubunutin natin yan, 3 and 4, para tumawid doon yung signal natin. Okay, pag napailaw natin yon ay papasok na siya sa secondary. Ganun. Okay. Bali ito, hindi na natin kailangan diode papunta dito sa circuit na to. Tinanggal na natin. Itong supply na ito papunta doon ay tinanggal na rin natin. Ito, binunot na natin. Ito rin resistor dito, tinanggal na rin natin. Papunta yan dyan sa circuit na yan. Ayan, nag-connect dito. Dahil ito MOSFET kanina na ito ay wala na rin kwenta yan dyan kasi natanggal na natin. Ang kailangan na lang natin ay yung supply dito sa drain na nanggaling dito sa capacitor. Yan, nanggaling sa capacitor yan. Positive ng capacitor ito. Okay? So, antabayanan nyo na lang sa ating pagtetesting kung meron na tayong output sa DC. Okay guys? So, ayan. Na-i-connect ko na sa optocoupler sa pin 3 and 4. And then, i-plug na natin to. I-plug. Ayan, naka-plug na yan dyan. Abangan nyo na lang yung ating multimeter kung anong mami-measure natin.
So nag-connect ako dito sa capacitor para sa supply ng backlight. Ang ina-expect natin ay mga 80 to 100 volts. So ayan, ipa-plug in ko na mga ka-Recontek. Meron ba tayong mami-measure? Ayun, may 3.2 tayo. 3.29, 3.3. There's something wrong pa sa circuit natin mga ka-Recontek. Masyadong mababa ito, pero at least meron na tayong nakita na output voltage sa secondary. Okay. So nag-work naman, walang sumabog. Yun lang ang panigurado natin. In-expect dapat natin ay mga 100 volts kasi yun ay ilaw para sa backlight. Supply para sa backlight pala. Ayun. Kaya parang shorted siya dahil may nagpo-pull down dun sa ating output. So naghanap tayo sa likod ng pwedeng humihila sa kanyang voltahe base sa ating pagtitrace dahil pin 3 yun dito sa pin 3 na to. Nanggaling siya sa pin na ito yung supply para sa backlight, tapos meron siyang tinawiran na inductor ito sa kayan. Inductor ang laman yan. Tapos kung iti-trace pa natin kung saan nagpunta yung kanyang circuit, ayan, pumunta na dito, ayan, tapos tumawid siya sa diode, ito yon, nagpunta siya dito, diba? And then nagpunta na siya dun sa switching diode o regulator, ito yon. So meron siyang supply dapat na kukunin dito papunta dun sa output, papunta sa backlight. Ayan. Ngayon, ito ba yung nagpapabagsak ng supply natin? Kasi ang measure na nakuha natin dyan sa nakaraan nating video ay 5 volts lang. So ang in-expect natin ay dapat nasa 100 o 80 to 100 ganon. So ito, titingnan natin yung switching regulator na ito. Ayan, ayan, naririnig nyo ba? Ay shorted siya. Kung titingnan natin yung pinaka gate nya, tapos ito, ayan, may tone pa rin o may tunog pa rin siya. O either way, kahit yung green yung black ang nandun, ayan, so confirm na ito nga yung nagpapabagsak sa supply natin. So gusto kong ipakita sa inyo sa kabila yung inductor na sinasabi ko. Merong inductor dito, ayan, ito po yon. Yan, ito po yung inductor. Yan. Ito naman yung capacitor na para dito sa backlight natin. So dito may nakuha tayo na 5 volts, 5 volts na nakaraan, ganon. So dito meron tayo na measure. Ngayon, tatanggalin natin yung shorted na switching regulator. Atin tatanggalin yan. Iangat natin yung paa. So ayan, naiangat ko na siya. Sa katunayan ay maisusuksok na natin yung papel doon sa ilalim. Ayan, natanggal ko na siya. Ayan. So mag-test na tayo ulit kung meron na tayong mami-measure na power doon sa kanyang backlight. Okay, ready ko lang yung ating power cord. At habang nire-ready ko yung aking power cord ay meron lang akong i-share sa inyo mga ka-Recontek. Kung nakakapansin kayo ng mga connection o jumper na kinakalawang ganyan, ay huwag nyo pong i-ignore yung mga lalong-lalo na yung mga mayroong odumi, omido, odumi. Yan, omido or odumi, bahala na kayo. May mga kinakalawang ang paa ay subject for resolder na po siya para maganda po yung kapit ng kuryente sa kanya. Katulad nito, minodify ko na po yan. Ito, kinakalawang po ang paa niyan, inductor na yan, kaya ang ginawa ko,
nilagyan ko ng paa ng resistor. Ayan, pumutol ako ng paa ng resistor. Siya kong inilagay dyan. Hindi lang yan, meron pa akong binago ang jumper. O ito, bago na rin. Jumper na yan. Paa rin po ng resistor yan. Yan. Kaya yan yung maisishare ko sa inyo. Kung basta meron kayo napapansin na mga paa ng unit o paa ng mga pyesa na may umido o dumi, ay palitan na po or i-resolder ninyo. Okay? So ayan, nakaground na yung ating negative probe. As you can see, ipa-plug na natin sa output ng backlight ito. So meron tayong 96.8 mga ka-Recontec. Tapos yung mga supply dito, katulad ng 13 volts, ay titignan natin kung mayroon na tayong 13 dito sa connector, 13 na output. So meron na po sa pin 1 yon, sa pin 3 ay 13 din. Tingnan natin sa pin 3. So meron din. And then sa baba, sa pin 11 at saka 13, pin 11, meron tayong 5 volts dapat. So meron na. Ganun din sa pin 13, meron na rin tayong 5 volts. Okay? And then dito sa ayan, may 14 na tayo dyan. Tapos dito may 5 volts. Tapos dito may 97 volts na tayo. So all in all ay halos kompleto na po tayo ng supply. So ready na ito gamitin mga guys. Ayan o, 96 stable po siya. Okay? 96 volts ang kanyang supply para sa backlight. Dahil dun sa hinang natin na regulator, power regulator na shorted siya. So hanggang dyan na po ang ating may paglilingkod sa inyo mga ka-Recontec. Okay sa alright na ito at kompleto na po yung ating voltage. Pwede na natin itong ibalik sa may-ari kasi itong power supply na ito ay ginawa na ng ibang technician, kaso hindi niya po nagawa dahil nung nagpalit siya ng mylar dito ay pumutok naman yung kanyang fuse. Maraming salamat sa inyo at God bless everyone. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa Recontec channel, ay huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe uli kayo para naman yung mga basic na pwedeng ituro ni Recontec sa inyo ay ma-share niya pa. O diba? Bye-bye!